Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating daily words of encouragement. At nandito po kami ngayon sa Batak City dahil po meron po kaming prayer day bukas sa mga pastors and workers ng IBMP churches. At basahin ko po ang ating text. Pero bago ko po basahin, tayo muna po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na sa online, sa internet, at we can be connected to each other, Panginoon, upang kami po ay patuloy na matuto ng inyong salita at maging maayos po ang aming relasyon sa inyo bilang isang inyong anak through the Word of God that we are hearing every night, Panginoon. And please encourage us once again as we study. Patawad din po sa lahat ng kasalanan at pagkukulang. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Basahin ko po ang ating text dito po sa Deuteronomy chapter 11 verses 26 hanggang 28 po. Sabi ng Bible, "Behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day, and a curse if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods which ye have not known." Sabi ng Biblia. And ang pamagat po natin ay blessing and a curse. Sabi ng Panginoon dito sa verse 26, "Behold, I set you this day a blessing and a curse." Yan po ang pag-aaralan po natin, a blessing and a curse. So biyaya at sumpa, sabi dito. Simple lang po ang prinsipyo ng Biblia, ang salita ng Diyos, na sabi sa verse 27, a blessing if you obey the commandments of the Lord. Sa verse 28 naman po, and a curse if you will not obey the commandments of the Lord. Opo. And so dalawa lang po yan, blessing kung susunod tayo sa mga ipinagutos ng Diyos, at curse, humpa sa Tagalog. So sumpa naman, kung tayo naman po ay susuway sa kautusan ng Diyos. So it's a choice, kapatid. Ang pagkamit ng blessing ay it's a choice. Ang pagkamit din po ng sumpa or curse ay choice din po. Kaya nga, anong gusto natin? It's in our hand. It's a choice, mga kapatid. So kung pipiliin nating sumunod, panigurado, pangako ng Diyos blessing. Pag naman po pinili natin ang pagsuway, ay sumpa naman po ang sabi dito. Kaya nga napakahalaga yung decision making po natin, yung pagpili, either good or bad lang po ang pwede mong piliin, right and left and right lang po, o kaya naman righteousness and unrighteousness, walang gitna. Alright, tapos obedient or disobedience. So ganun po. Tapos believers and unbelievers. So kumbaga may contrast lagi. May pagpili lagi, dalawa lamang. So either hell or heaven. Ganon. Heaven or hell. So pipiliin mo lang 'di ba? So anong gusto mong puntahan, anong gusto mong mangyayari sa buhay mo. Kaya ganun din po ito, a blessing if you obey and a curse if you disobey. So nasa atin po ang decision ngayon kung gusto natin ng blessing or gusto natin ng sumpa. Mga kapatid. Kaya alam niyo po, kung isang tunay po tayong anak ng Diyos, Kristiyano, kung talagang matino po ang kaisipan po natin, pipiliin talaga nating sumunod sa mga commandments ng Diyos. Bakit? Gusto po natin pagpalain tayo Alright? So, kung walang katinoan naman ang kaisipan niyan, syempre, pipiliin niyang susuway sa kautusan ng Diyos. Pipiliin niya yung sarili niyang kagustuhan, sarili niyang pamamaraan, sarili ng kagustuhan. Tignan yung mga anak ngayon, imbes na sumunod sa mga magulang sa mga instruction sa kanila, mas gusto nila na walang instruction, gusto nilang walang pressure, gusto nilang walang trabaho, ang gusto lang nila ay magtambay, at gawin yung sarili lang pagnanais,
At makikita mo na lang yan, hindi na nag-aaral, napapahamak na yan, na lululong na sa bisyo, nababarkada na yan. Bakit? Meron silang gusto Alright? So, meron silang gusto na hindi gusto ng magulang, di ba? So, pero yung magulang may maganda siyang plano sa kanyang anak, pero ayaw naman ng anak. Suwail naman, hindi nakikinig, panay laro, panay gala, panay barkada. So, kaya pinili na nilang sumuway sa kanilang magulang. Kaya yun, napapahamak, kapatid. Alright? Pero kung sumusunod lang sana sila, ay sigurado matutuwa yung magulang nila, pagpapalain sila. Ganon din po tayo sa Panginoon. Piliin po natin sumunod sa ating pong Panginoon kung gusto natin ng biyaya, kapatid. At sumunod po tayo sa Kanya. Manalangin po tayo araw-araw, magsimba po tayo, mag-worship po tayo sa Kanya. Paglinggo, alam mo na dapat nasa church ka na. Hindi lang morning, kahit hapon, kung may church worship sa hapon, ang simbahan ninyo, ay piliin mong sumunod. Lubus-lubusin mo na ang pagsunod, kapatid. Alam niyo, may kasabihan nga laging sinasabi sa amin sa Bible School noon, partial obedience is still disobedience. Tapos, delayed disobedience is still disobedience. Matindi po yun. Partial obedience is still disobedience, and delayed disobedience is still disobedience. Opo, kaya nga pinakamaganda, gusto natin ng pagpapala, sumunod lang po tayo sa Panginoon natin. Alright? Lagi tayong mag-pray, lagi tayong mag-soul winning, magsimba, mag-worship, mag-disciple, di ba? Mag-evangelize, lagi tayo, magbigay tayo ng ating mga tithes and offering, tapos maging masunuring tayo sa ating pastor, maging magalang tayo sa ating magulang, maging mapagmahal tayo sa ating mga magulang, at maging masipag sa pag-aaral, maging masipag sa trabaho, maging masigasig sa lahat ng ginagawa. Kung may business ka, sipagan mo, mag-pray ka, at magtrabaho maigi, mag-hard work, at sigurado may pupuntahan po ang iyong mga plano sa buhay, kapatid. Pero pag pinili naman nating sumuway, alright, okay lang, kahit walang Diyos, walang simba-simba, walang Biblia-Biblia, walang panapanalangin. Yung perang ito, pinaghirapan ko to, bakit mo bibigay ang tithes and offering mo? Pinaghirapan ko ito. So, sige, go ahead, at tignan natin, katulad ng mga testimony noon, ayaw sumunod sa Panginoon, ayun. Ang Diyos ang nagkumuha lahat ng mga bagay na nasa Kanya. Na hospital lang, wala na. So, kung sumunod sana, di ba? Sabi nga ng Biblia dito, pagpapala sana. So, it's in our church, anong gusto natin? Pagpapala o pagpapalo? Naniniwala po ako na gusto natin ng pagpapala. So, therefore, very simple lang po dito, sumunod po tayo sa ating Panginoon. Lahat ng commandments sa Biblia, ang commandments po dito sa verse 26, plural Okay? So, ganun din sa verse 28, plural ang commandments. Kaya hindi lang po iisa ang commandment ng Panginoon. Marami po siyang commandments. Kaya sisikapin po natin makasunod sa Diyos, kasi ang Diyos naman ang nakakaalam ng kinabukasan natin. Ang Diyos naman ang magpapala sa ating trabaho, sa ating negosyo. Ang Diyos naman ang bubuhay sa ating pamilya. Ang Diyos naman ang tutulong sa iyong mga anak, di ba? Na lumaki silang pinagpala. Ang Diyos naman ang magble-bless ng ating marriage relationship. So dahil ang Diyos lahat po ang magbibigay ng pagpapala, pagkatiwalaan po natin ang kanyang mga pamamaraan. Kung ang Diyos ang nag-establish ng pamilya, pagkatiwalaan natin ng pamamaraan ng pamilya. Di ba? Anong utos ng Diyos sa asawang lalaki? Love your wife. Ano yung utos ng Diyos sa babaeng asawa? Submit to your own husband. Anong utos ng Diyos sa mga anak? Children, obey your parents. Anong utos ng Diyos sa parents? Parents, admonish your children. So pag sinunod po natin yan, organize ang ating bahay. Di ba? At masaya, payapa, at walang kaguluhan. Bakit? Hindi kanya-kanya.
Kasi po, merong chain of authority na ibinigay ang Diyos. Susundin lang po natin eh. Meron namang pong pattern, meron namang pong prinsipyo. Kaya nga may church para magturo paano nating pangalagaan ang ating pamilya, paano natin sundin yung mga commandments ng Diyos, paano natin turuan mga anak natin na sumunod sa Diyos at sumunod sa mga instruction ng Diyos, sa commandments ng Diyos. Kaya nga po, may church tayo, kapatid. So, yan po. A blessing and a curse. If you obey, blessing. If you disobey commandments, marami po yan, curse. So, the choice is ours. The result is in your hand. Alright? Sa tayo po yung manalangin, dakilan Diyos, salamat sa inyong salita, pagpalain niyo po. Tunay nga, Panginoon, dito sa Deuteronomy, chapter 11, 26 to 28, nag-set po kayo ng a blessing and a curse. And if we obey, blessing. If we disobey, curse. Ano ho? Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami makasunod sa inyo. Mahina po kami. Tanggalin niyo po ang aming sariling pagnanais, mga sariling mga kagustuhan. Kundi your plan is the best plan. Your ways are the best ways. Kaya't naniniwala po kami, kayo naman pong bumubuhay ng aming pamilya, kayo naman pong nakakalam ng aming kinabukasan, kayo naman pong magpapalago ng aming negosyo, kayo naman po ang nagpro-promote sa aming mga trabaho. Kaya't help us to better choose to obey you, Panginoon. Dahil after all, ay ang aming buhay nakasalalay sa inyo, sampo ng aming pamilya. Kaya kayo po ang mag-bless sa bawat nakikinig, na maging masunurin po kami sa mga commandment ninyo upang makasumpong po kami ng pagpapala ninyo, Panginoon. Ayaw po namin ng pagpapalo or curse if we disobey the word of God. Kaya't help us, O God, to be able to obey you in all your commandments upang maiwasan po namin itong curse na ito, Panginoon. At maputol na rin po ang curse na ito sa aming mga anak at maging na rin po sa mga apo, Panginoon, ng mga meron ng apo. Kaya kayo pong mag-bless sa bawat isa sa amin, O Diyos. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. So magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Ang Panginoon po ang magpala sa bawat isa. Magandang gabi, Brother George Fernandez. Yan po sa Mangaldan. Yan, Ninong George and Kuya Alfred Pids Caballero dyan po sa Pampanga. Magandang gabi po. And even kay Mark Anton Silak, Kuya Anthony, dyan po sa Batak, dito po sa Batak, Ilocos Norte. Alright, so sa lahat po ng nakikinig, whether it be live or